Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga taong tumatangkilik po ng aking channel. Ito pong Autorans. At magpapatuloy po tayo na gumawa ng maraming vlogs para po makatulong sa atin. Mga tips na kailangan natin sa pag-aalaga ng ating mga sasakyan. Mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Tama po ba na sabihin ko na ang mga battery electric vehicles or mga EVs, kung bibili ka, dapat ayun talagang sakto sa pangangailangan mo, sakto sa lugar mo? Kasi po mga kapatid, kung hindi magiging sakto yan sa pangangailangan at sa lugar mo, baka po nagkakamali ka, bibili ka ng isang bagay na hindi mo naman pakikinabangan. Pero sa totoo lang po mga kapatid, kung ikaw naman ay meron ng talagang sasakyan na nagagamit, hindi mo kailangan bumili ng battery electric vehicles kung maaapektuhan ka nitong mga problemang sasabihin ko sa iyo. Mga kapatid, ang battery electric vehicles or EVs, iyan po ay ginawa upang makatulong sa lumalaganap na global warming. At ito nga po climate change. Kasi po ang battery electric vehicles ay hindi yan nagbubuga ng mga nakakalason na mga usok na sumisira po ng ating kapaligiran at yung ating hangin na nalalanghap na nagdudulot ng maraming sakit na talaga pong lumalaganap na dito sa ating mundo. Isa po kasi sa pinakamalaking problema ngayon ng mga owner ng mga electric vehicles, sa totoo lang po ay yung charging station. Pero kung ikaw naman ay may sariling parking garage, meron kang garahe sa bahay mo at nakakapag-charge ka naman araw-araw, hindi mo problema yon. Kaya nga po sinasabi ko, dapat ito ay umakma doon sa bibili ng electric vehicle. Pero paano nga kung wala ka namang parking garage, kung wala kang paradahan ng iyong electric vehicle? Halimbawa po, o sige, nag-opisina ka. Kailangan mo lang bumili ng electric vehicle dahil unang-una matipid po talaga yan. Ngayon, bibili ka ng short range na electric vehicle. Yung tumatakbo lamang ng 120 kilometers for every full charge ng kanyang battery. Ito yung mga maliliit na electric vehicle. So 120 kilometers sa isang full charge ang kaya niyan takbuhin. Kaya kung ikaw ay bumabiyahe araw-araw, nagtatrabaho ka at kumukonsumo ka ng 20 kilometers a day balikan, yung 120 kilometers na yon, 5 days mo lang gagamitin kasi mag-iiwan ka pa eh. Hindi mo po kasi pwedeng ubusin lahat yon, magkakaproblema ka. Ang sabi po nila sa mga lithium batteries, kapag po iyan ay nasagad mo, ay magkakaproblema ka dyan sa baterya na yan. Pwede mo na siyang hindi makargahan. Kung halimbawa, wala kang parking space, bibili ka ng electric vehicle at doon sa lugar mo, sa labas mo lang ipinaparada yung iyong sasakyan. Paano ka makapag-charge? Ngayon mga kapatid, kung sa condominium ka nakatira at doon sa condo mo, wala namang charging station doon sa parking area. At ang mahirap pa doon, paano kung wala kang parking na binili doon sa condo mo? Kasi binibili po ang mga parking slot dyan. Paano mo ngayon kakargahan ang iyong electric vehicle? So ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa SM, pupunta ka sa Ayala Malls, pupunta ka sa Shell, at kung saan pa na mayroon silang mga charging station doon. So kung busy kang tao, hindi mo magagawa yon. Ngayon, kung pagod na pagod ka, pag uwi mo sa bahay mo, at doon ka magkakarga, hindi mo pwedeng hindi babantayan yun. Para lang makasigurado ka na hindi magkakaproblema. Kasi nga mga kapatid, sa Pangasinan, e-bike, kinargahan nila, in-overnight nila, nag-overcharge, nasunog, namatay lahat yung buong pamilya na yon. Ngayon, hindi ko sinasabing pwedeng mangyari yan doon sa electric vehicle na bibili nyo. Kasi delikado. Kaya nga po dito mga kapatid, kung bibili ka ng battery electric vehicles, yung EVs, dapat yung hindi pwedeng bibili ka ng mga model na hindi mo naman talaga kakilala. So, importante po yon. Ngayon, hindi ko po sinasabing masusunog, hindi po tayo naninira, pero dapat mag-iingat po tayo. Kung ito 24 hours mo, dapat manigurado ka. Manigurado ka talaga kung yan ay okay. Kasi sa ibang bansa, wala namang problema. Pero marami na nga pong nasusunog doon. Kaya nga po yun ang sinasabi ko sa inyo. Marami tayong videos na makikita na nagcha-charge lang siya, boom, sumabog. E paano kung nasa loob ng bahay mo yan? E paano kung hindi mo alam kung anong baterya ang ginamit dyan? Kaya po mga kapatid, yun yung unang sinasabi natin. Paano kung wala kang lugar? Paano kung bibili ka ng electric vehicle mo? Wala ka namang paradahan, wala kang parking, saan mo siya kakargahan? Meron naman pong nabibili ng mga portable charger. Yung mga portable charger po na yan, magagamit nyo po yan kapag bumili kayo ng electric vehicle, dapat palagi siyang loaded din, palagi siyang puno, fully charged siya.
Para kung halimbawa pupunta ka sa mga probinsya, meron kang dala for emergency. Kung halimbawang mauubos na yung karga mo, wala ka pang nakikitang charging station. So isa po yon sa makakasolve ng problema mo kung ikaw ay bumili ng battery electric vehicle na mamumroblema ka naman sa mga charging station. Ngayon mga kapatid, ito po kasi ang problema dito sa atin sa Pilipinas. Bakit itong mga dealers lang nating masasabi dahil wala namang planta dito, wala namang gawaan dito. Halos lahat ng mga electric vehicles na nandito, dinadala buo na eh. Wala ngang assembly plant dito eh. Kaya nga po, mahal yung mga electric vehicles. Sinasakay talaga sa barko, buo na. Ngayon, itong mga dealers na to, bakit wala man lang tayong marinig sa kanila na ipine-present nila yung kanilang mga produkto? Hindi natin alam kung gaano kaganda yan at kung ano ang mga downside niyan. Ang importante dito, education. Kailangan ma-educate ang lahat ng tao. At ngayon nga po, ang talagang problema dito mga kapatid, itong mga charging station. Sa New York mga kapatid, may mga public charging stations na nakakagamit sila na nakalagay lang sa mga kalsada. At meron doon 75 oras nang nagkakarga, hindi pa kompleto ang karga. Dahil mas mabagal doon dahil sa 120 volts AC lang ang kanilang power supply. The bottom line is, if you want those vehicles in your backyard, you gotta have the charging. The infrastructure has to come first, and customers have to see that infrastructure start to be comfortable with it. Mga kapatid, kung bibili ka ng BEV ngayon, ay dapat alam mo rin kung ito ba ay kaya mong i-handle. Mas komplikado ang electric vehicle kumpara sa mga internal combustion engine na vehicle. Halimbawa mga kapatid, nagkaroon ng minor accident ang iyong EV. Nabangga ang fender, nabangga ang bumper, nabangga ang side mirror. Yan, sabihin na natin ganyan, nabasagan ka ng salamin. Yung bang mabibili mong electric vehicle, meron bang maipapalit kagad na pyesa para sa'yo? Kasi po, ganyan naman pag bumili ka nitong mga internal combustion engine, yung mga kilalang mga sasakyan, pag dinala mo sa kasa, within 1 month, andyan na yung pyesa mo. Or kung meron silang available dito sa mga nagtitinda sa labas, sa online or sa Banawe, yan. Kung saan-saan, pwedeng second hand, pwedeng brand new, may makukuha ka kagad. Ito bang bibilin mo na EV? Meron ba kagad maipapalit sa'yo? Kung sakali man na magkaroon ng aksidente, kung sakali man na may masirang pyesa, itatawag lang yan doon sa planta nila. Kung wala dito sa Pilipinas, nandoon sa Japan, nandoon sa US sa Tesla, may ibibigay sa'yo. Ngayon, kung hindi kilala, yung nabilan mo na EV, nako, sakit sa ulo yan. Napakasakit sa ulo yan. Kaya po mga kapatid, dapat kung bibili kayo ng EV, tanungin nyo muna yung ahente nyo. Tanungin nyo muna yung bibilan nyo, itong mga sinasabi ko. Meron ba silang after-sale service? Meron ba silang mga pyesa na kung sakaling masira ito, masira yan, mapapalitan ba nila kagad? Kasi kung hindi, malaking problema na naman yan para sa inyo. Isa pa mga kapatid, wag nyo pong kakalimutan na itanong kung bibili kayo ng electric vehicle. Kahit yan ay Toyota, kahit yan ay Nissan, Honda, Mitsubishi, at kung ano-ano pa na nandyan, itanong nyo kung ano yung technology na ginamit nila sa baterya. Dapat ang bibilin yung EV ay yung hindi sumasabog. At dapat po, ang inyong insurance na kukunin ay kasama yon. Diba noon, nung nagkaroon ng Ondoy, nung nagkaroon ng marami mga dilubyo dito sa atin, karamihan ng mga sasakyan na mga brand new, wala silang insurance na mayroong acts of God. So kaya nauso yun. After nung Ondoy na yan, nauso na. Itong mga insurance na ganyan, na may acts of God, na kung sakaling malubog yan sa baha, babayaran pa rin ng insurance yan. Sagot nila. Ito po ba? Itong electric vehicle na to, kung biglang boom, sumabog, meron po ba yon? So itatanong nyo rin po yan. Sa New York City po, ay mayroong 155,988 na registered EVs at may 9,739 public charging ports. Pero kulang na kulang pa rin po ito at ang iba ay depektibo na rin. Electric vehicles are becoming less expensive and more popular. People who buy them feel good about reducing emissions and being less reliant on gasoline. But one challenge is finding charging stations here in the city. Sa kasalukuyan ay meron ng 16,000 na registered battery electric vehicle sa Pilipinas na tumatakbo sa lansangan. At 300 lang po ang charging station natin dito sa Pilipinas. Napakakaunti. At yung 300 charging stations na yan,
nandiyan pa karamihan sa mga malls. Mga kapatid, kung ganito talaga ang sitwasyon muna dito sa Pilipinas, ay baka talagang hindi pa akma sa atin itong battery electric vehicles. Hindi naman natin to pwedeng pilitin dahil gusto lang natin na gumanda yung simoy ng hangin. Makakatulong ba yung ilang libong electric vehicles na yan? Ang malaking problema, hindi nyo naman inaalis yung luma. Kung halimbawa ako, bumili ako ng EV, alisin ko yung ICE ko. Hindi naman gagamitin pa rin yung ICE niya. Nasaan yung goal na mawala yung lason? Nasaan? Hindi rin nawala Mga kapatid, ako po ay hindi kontra dito sa EV, electric vehicle. Kasi talaga ipinapaliwanag natin kung ano ba talaga yung ganda nitong battery electric vehicle. Average prices are now dropping. So there's the good news. You saw the prices go down 7.7% compared to the same time. Used car market. Used car prices are down on average 3.6%. Sa US, nagkaproblema ang maraming buy and sell na negosyo dahil sa hindi maibenta ang mga battery electric vehicles doon. While the prices are already generally low, they're still expected to drop further. So if you're looking to buy a new car, it is advisable to wait a few more months and observe the market for the right time to jump in. Meron naman sa China, pinabayaan na lang sa yarda ang maraming electric vehicles. Ang sabi nga ay pinamamahayanan ng mga daga. Isipin nyo mga kapatid, kung gaano kalaking pollution ang ibinunga niyan kapag kaiyan ay ginagawa. Pagkatapos ay hindi naman magagamit. Lahat ng unit na yan ay mga registered na. Ibig sabihin may mga plate numbers na yan. At iyan po ay nakakuha na rin ng mga subsidy sa kanilang gobyerno. Gaano karaming baterya ang naubos dyan? Gaano karaming mga metals ang minina dyan? Lithium, cobalt, magnesium at kung ano-ano pa. Ngayon mga kapatid, tulad ng mga nauna kong vlog sa electric vehicle, tinanong ko doon kung meron kang 2 milyon or 2.5 milyon, ano ang bibilin mo? Isa sa sinabi ko sa inyo na bilhin na yun yung electric vehicle. Kasi nga naniniwala tayo na pagdating ng 2035 ay dadami na ang mga electric vehicles dito sa Pilipinas. Ang problema, wala ka namang charging station. Sa tema ngayon ng presyo ng mga electric vehicles at yung mga dumarating na mga electric vehicles dito, sa tingin ko hindi natin kayang bilhin. At kung meron mang maliliit na mga electric vehicles dito, sa tingin nyo, bibili nyo ba? Kaya po mga kapatid, kung meron kang pera ngayon at bibili ka ng sasakyan, kung meron ka namang nagagamit na sasakyan ngayon na maayos, at kung hindi naman ganun kaayos, pwede naman nating ayusin, itago mo muna pera mo. Maghintay-hintay tayo. Magmasid tayo sa mga darating na panahon. Kung ang bibilin mong electric vehicle ay sakto naman sa'yo, makakatulong sa'yo, at sa tingin mo, lahat ng mga sinabi ko ay kaya mong gawin, kaya mo siyang ma-handle, kaya mo siyang ma-maintain, bumili ka, maganda yan. Kung mamimit mo lahat, itong mga pwede mong maging problema at magagawan mo ng paraan. Ngayon mga kapatid, ngayon ko naalala, ngayon pumasok sa isip ko kung bakit ang Toyota atras abante. Kung bakit hindi sila talagang sumisisig dyan na gawin itong mga electric vehicle. Dalawa nga lang yata yung model nila na ginawa nila. Pero meron sila itong FCEV, itong Mirai, at meron din silang mga hybrid nung araw pa. Ngayon, nakita ko ang dahilan nila itong si Toyota at si BMW. Kaya ipinupush nila ngayon itong hydrogen fuel cell electric vehicle. So electric vehicle din po ito. Huwag po kayong malilito doon. Yun nga lang, ito ay hindi gumagamit ng mga lithium batteries na marami. Meron din siyang battery, kailangan din niya yun. Pero ang pinaka-heart nung sasakyan na to, itong FCEV, ay yung hydrogen fuel cell. So, mga kapatid, ang hydrogen, kung dito sa Pilipinas, meron tayong laban dyan. Kaya nating gumawa niyan. Kaya ng Pilipino yan. Kaya nating i-produce yan kahit lahat pa ng mga fuel stations dyan. Kung marami lang mga ngapital. So, itong mga nangangapital na yan, itong may mga gasoline stations na yan, hindi naman yan magpapahuli pag ang dumami dito ay hydrogen fuel cell. Kasi sa Japan nga at saka sa Germany, mas malaki nga ang problema nila dyan pagdating dun sa freezing point. Kasi pag pinagana yung electrolysis, kapag malamig na malamig, kapag ka po nandun na sa freezing point, syempre tubig yun, mag-i-yelo yun. So ang ginawa naman nilang remedyo dyan, nag-compress sila ng mainit na tubig, kaya hindi po nag-i-yelo, hindi nag-iilado. Kaya nga sabi ng BMW, huwag tayong masyadong nandoon na lang tayo sa electric vehicle, doon sa battery electric vehicle. Sabi nila, ito mas malaki ang potensyal nitong hydrogen fuel cell. At ang Pilipinas pwedeng makipagsabayan dito at maraming tubig dito sa Pilipinas.
So mga kapatid, kung ganito ang mangyayari, at sana mangyari dito sa Pilipinas, sana dumating itong sinasabi ng Toyota at BMW na gagawin nila yung hydrogen fuel cell, ilo-launch nila sa 2025 na mga sasakyan, sana po iyan ay dumating dito sa Pilipinas. At kung hindi man natin kayang bilhin, pag-ipunan natin. Sigurado naman mga kapatid, gaganda yung kompetensya dyan. Gaganda yung laban ni electric vehicle, gaganda rin yung laban nitong hydrogen fuel cell. So habang sila ay naglalabanan, so habang dumadami sila, bumababa presyo niyan. Silang pareho. So mga kapatid, habang patuloy na itong mga gumagawa ng mga electric vehicles, yung industriya na to, ay namamana sila sa dilim. Tayo naman, hintayin natin ang pagdating ng liwanag. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.